Welcome to the Department of Trade and Industry's MSME Digitalks 2023, the podcast series, the show where we tackle about the latest trends in digitalization and how our small businesses are benefiting from these new technologies. Welcome to MSME Digitalks, the podcast series. Happy Tech Thursday mga ka-Digitalks! Nagbabalik po kaming muli with a fun way of learning more about digitalization. Samahan nyo kami para sa mga kapanapanabik at pinakabagong tips, tricks, and trends na maaaring makatulong upang mapabuti at mapalago ang inyong negosyo. Ngunit bago ang lahat, for more information, check out the MSME Tech Tools available at the DTI website. As part of DTI's efforts of helping MSMEs embrace the digital economy, the Tech Tools for MSMEs was created to provide our entrepreneurs with valuable information on digital tools and innovative solutions, enabling them to elevate their businesses to new heights as they shift from traditional methods to more tech-savvy approaches. You may also like and follow our DTI Facebook page and YouTube channel for the 2022 MSME Digitalks episodes and past podcast episodes. I am your host, Lovely Joy Chan from the Bureau of SME Development, and I'm excited to be here with you all as we explore the exciting world of digitalization for MSMEs in the Philippines. Every month, we will focus on a specific topic that we believe would be very beneficial to our MSMEs. Ngayon, ating tatalakayin kung ano nga ba ang mga key success factor sa pagkakaroon ng online stores at ma-expand ang reach sa overseas markets. Isa pa, kahalagahan ng may reliable logistics partner para matap ang e-commerce sa international market. Makakasama natin ang isang business owner mula sa Mariveles, Bataan, Miss Jolly Lou Milan from Joy's Creation. Happy Tech Thursday to you, ka-Digitox Jolly. Hello, Miss Lovely. Good morning. Thank you for having me. Hi, ma'am. Good morning po. Ma'am, kwentuhan niyo naman po kami kung ano po ba ang inyong negosyo. We're from Bataan po. Gumagawa po kami ng mga bags. Money organizers, sling bags, tote bags, etc. Madami pong nagtitinda po kami sa Shopee, Lazada, TikTok, sa IG, sa FB. Kahit saan po na pwedeng magtinda, nagtitinda po kami. Puro online stores po kayo. Thank you, ka-Digitox Jolly. Ngayon naman, para magbahagi ng karagdagang kaalaman, ang ating mga kasama ay ang ating Digitox expert for today. He is currently the VP for Commercial of DHL Express with more than 20 years in logistics and express industry. Prior to his role, he was the lead for SME segment to oversee the expansion of DHL in Vismin and North area and developing e-commerce segment for SME customers. Let's give a warm welcome to our Digitox expert, Mr. Eric Pepet. Happy Tech Thursday to you, ka-Digitox expert Eric. Thank you for joining us. Maraming salamat din, Lovely, at napaunlakan nyo kami dito na maka-attend dito sa napakagandang programa nyo. Magandang umaga. Thank you po. Sir Eric, kasama natin ngayon si Ms. Jolly. Ngayon, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kahit konting pahapyaw? Ano po ba yung pwedeng maging benepisyo ng mga MSMEs na may online stores, and paano po ba yun makakatulong sa kanila para makatapan ng international market? Alam nyo, napakagandang tanong yan. No? Kasi ang na-observe namin sa mga tago-online sellers, kagaya ni Jolly, no? Nagsisimula sila sa domestic market. No? Kagaya ng nabanggit niya, ginagamit nila yung iba't ibang platform, kagaya ng Lazada, Shopee, para ibenta at i-market yung mga produkto nila. However, pinapaliwanag namin din sa mga SME customers namin na napakalaki ang opportunity pa sa labas ng domestic market. At the same time, habang maitap mo yung opportunity na yun, pati yung profitability nila mas matataas. No? Imaginein mo sa isang produkto,
na ibebenta mo halimbawa ng 10 pesos or 20 pesos dito sa domestic market. Potentially, pwede mong ibenta yun ng much higher na amount sa ibang bansa, no? May mga ibang mga SME customers nga kami, sinasabi nila na yung benta nila sa domestic ng mga 10 transactions, equivalent lang na isang transactions yun ng kita pag international, no? So yun yung mga key things na pinapayo namin sa mga SME customers namin, na ito yung, wag silang mag-atubili na subukan ang market international. Okay po. Noted po, Sir Eric. I think that's the experience po ni Miss Jolly din, no? When it comes to her business. Miss Jolly, pwede niyo po ba kaming kwentuhan paano kayo nagsimula sa inyong negosyo? And then, from yung traditional na local, paano po nyo natap naman yung international? Ayan, medyo mahaba-habang kwento yan, no? Sige lang. Okay lang po. Andito po kami. Noong around 2010 to 12 kasi nag-OFW ako. And then ayoko nang umalis uli. Then 2013, nagsimulang magtinda yung ate ko at saka yung kapatid ko ng bag. Kumukuha sila dito sa amin. Then nung 2013 na may pagdating ko, nag-aral naman ako sa Manila. Then ako nagbebenta sa Manila ng bags. And then nung umuwi naman ako ng Mariveles, nakausap ko yung kaklase ko nung high school na isa siya sa mga gumagawa din, marunong gumawa ng bags. And then nag-team up kami na ako mamumuhunan dito rin sa bahay namin mananahi. Parang ako na rin yung cutter. Doon nagsimula kami na ang nananahi nung binebenta ko. Ng mga kakilala lang din. And then nung bumalik na ako dito, doon na nagsimula sa Facebook, nagtitinda at saka sa Instagram. And tapos nung nag-boom naman nung pagkatapos nun, kasi hindi naman lahat ng panahon, January to December, malakas ang bags mo eh. Tapos nung mga around 2015 to 17 or ganon, nakakuha naman ako na mag-supply sa isang na may pwesto sa mall. Eh nagkataon naman noon na around 2015-16, puro nagkasakit na yung magulang ko. Kaya medyo hirap na nung panahon na yon, kahit na mababa yung kita, yung parang kitang in-check na sinasabi nila, mababa kita pero tuloy-tuloy siya. Pinatulang ko na po yun. Kaya ayun, 2 years din ako na nag-supply sa kanila. And then alam mo yung parang nagtatrabaho lang sakto. Tapos pambayad utang, pambayad ng paano ka mabuhay. Parang gumugulong lang po yung negosyo nyo. Flat ka lang. Stagnant lang. Yung parang pambayad ng utang, ganyan. Around 2016 din, in-stop ko yung mag-supply doon, yung may pwesto sa mall. Nag-try ako ngayon sa Shopee. Kasi nag-boom na doon yung kay Chinkitan na Piso Ipon Challenge, yung mga money organizer. Kaya ako nagsimula sa Shopee. Yung roll type money organizer. Yun yung kung bakit ako nagsimula. Kasi merong buyer na from Facebook na nagsabi na magtinda ako doon. Kaya ayun, nag-try ako doon. Tapos naging book type money organizer ang nag-boom naman. Kaya tuloy-tuloy na siya. Bawat mga minsan quarterly or 6 months, meron kang bagong product na tawag dito, nire-request ng mga buyer na medyo minsan naiinis ka, request to na request. Mapapansin mo sa buyer, lagi silang nagre-request ng re-request. Bakit sila nagre-request? Iisipin mo, di ba? Kasi gusto nila yung tahi mo. Saka medyo hindi naman ako yung sobrang baba ng presyo, hindi rin naman ako sobrang taas ng presyo. Tama lang yung nasa pinaka-tamang presyo kumbaga. Pero pwede ko pa siyang taasan actually. Kung titignan ko yung ibang mga seller na kagaya na mas maganda naman yung gawa ko, pero hindi ko inaano yun. Ang mas priority ko, makabili na yung kapwa natin na yung quality ay mataas tapos tamang presyo na hindi naman ako lugi at kaya ko namang magpasahod ng tao. Kaya ayun. Tapos pagkatapos nun, dati pangarap ko lang magtinda sa Lazada kasi napakahirap mag-open ng shop sa Lazada. Ngayon, hindi ko alam kung anong taon nila dinalian lang na pwede kang magtinda na hindi ka
basta inano nila, parang pinadali nila ang pagtitinda sa Lazada. Sinunod ko na ang Lazada. Mhm. Pagkatapos ng TikTok naman, kaya ayun, so on and so forth. Meron na po kayong iba't ibang online stores, kumbaga. Opo. Ngayon po, paano naman, ma'am, from yung local pong market ang nasusuplayan nyo, paano nyo naman po na-tap yung international market? Pwede nyo po bang i-share yung experience nyo naman with that? Ano siya, buyer ko siya sa Shopee. Tapos para siyang, ang dami niya kasing order. Tapos pare-parehong, ewan ko paano siya na-flag sa Shopee. Para siyang, yung, hindi man na-ban. Parang na-limit yung pag-order niya kasi madami. Okay. Masyadong madami na po yung orders niya. Oo, tapos Hindi ayaw na yata nila ni Shopee na tapos same address. Minsan iba yung name, iba yung number, pero same address. Hindi siya maka-order ng madamihan. So, kailangan nyo na pong lumabas dun sa app. Kaya direkta nyo na po siyang pinapadalhan, kumbaga. 2016 or 2017 ko pa siya buyer. Kaya simula nun, ang alam, tapos may nagsuggest lang din sa kanya na magbenta sa Amazon, kaya nagamit niya ang DHL. Mm. Siya sa parang na tap yung services ni DHL, ma'am. dahil din doon sa buyer namin na yun, nagtulungan kami. Siya ang nagturo sa akin. Tapos po, until now, nagsusupply pa rin po kayo sa kanya? Yes. Hindi Okay. siya maganda yung samahan naming dalawa. When it comes to accessing po yung logistic services po, meron po ba kayong na-encounter na, let's say, nahirapan kayo or nagka-problema kayo na pwede nyo pong i-share sa listeners po natin? Sa DHL lang ba o sa iba-ibang courier ng Kahit Pilipinas? naman po, saan ma'am? I-share nyo lang po yung experience nyo bilang negosyante na nag-try ng access ng logistic services po. Para po kasi yung iba dyan, baka po meron na nakikinig sa atin ngayon na ganun din yung na-experience sila, no? Baka mabigyan tayo ni Sir Eric ng solusyon. Nung mga una namin, mga around 2013, 14, 15, medyo hirap pa nun sa mga courier eh. Tapos kunyari nag-uumpisa lang na katulad ko na hindi naman ganong kalakihan yung puhunan, yung magko-commute ka pa papunta dun sa courier, wala pa nun na free na pick up. Magbabayad ka pa minsan doon sa hindi naman, wala pang JNT nun eh. JRS, LBC, Best, ayan. Yan yung mga karaniwang gamit ko noon. May datnat panawang ka ng pick up na kung merong available o wala. Minsan hindi sila nakikipag-usap. Yun ang pinaka-problema ko hanggang ngayon, communication sa mga riders. Na Pero hindi ngayon, pala mag-pick up, hindi sasabihin. Kung hindi ka magpa-follow up, hindi iimik. Parang ganon. So, apart from that po, na sabi niyo po na-experience niyo pa until now, no? Ngayon po, nabanggit niyo kanina kasi may walang free pick up dati. Ngayon po meron na? Yes. May free na. Sa DHL, taga parehong bayan ko pa rin kasi yung yung nagpi-pick up. At saka kunyari, kuya, pahingi po kailangan na po namin ng box 7, yung tig 20 kilos, wala na po kami. Kahit wala siyang pipick upin, dadali niya dito. Basta sa way niya, tsaka may oras siya. Kaya basta on the way. Opo. So, dapat talaga in touch din with the rider. Balikan ko lang si Sir Eric, no? Sir Eric, yung nabanggit ni Miss Jolly, meron siyang na-experience po na problema when it comes to communication sa mga riders sa pick up ng deliveries. Meron po bang way para ma-improve yun somehow? Or baka po meron na pong process si DHL para masolusyonan yung ganong problema? Sa kagaya nga na nabanggit ni Jolly, no? Ngayon, may direct contact siya sa mga couriers namin, whether magpapapick up siya o hihingi ng supplies. No? Pero dagdagan ko lang yung kagaya ni Jolly na nasa Maribeles, Bataan. No? In-expand namin yung serbisyo namin throughout the Philippines. No? Kahit na malayo kang lugar, nakakagawa kami ng mga free pick up and delivery services dyan sa mga
lugar na yan. Kasi yan yung nakita namin pain points ng SMEs na kailangan nilang dalhin sa isang lugar o hindi nila alam kung sino kokontakin para pick upin sa kanila. So ang DHL gumawa ng paraan paano namin ilapit yung serbisyo namin sa mga SMEs natin, no? As kagaya ni Jolly sa Maribeles. So maraming ways kung paano namin ginagawa na isang SME makakakontak sa amin. Pwedeng mobile, no? Pupunta lang sa website namin, may mga chat na functions kami para mag-book ng shipment, no? Dediretso yun sa customer service namin. So i-encode lang nila yung mga information na yun, dediretso na sa customer service namin para mag-book ng pick up. Tapos yun i-instruct na yung courier namin, no? So pwede rin tawag. Meron kaming mga direct line na pwedeng tawagan na makakausap nila naman yung mga customer service executive namin para magawan din ng pick up o kaya makapag-request ng supplies, no? And then ang kagandahan kay Ma'am Jolly, meron na silang established relationship ng courier, no? Kapag nagre-regular pick up ka na, yun nakakadiretso ka na sa courier, no? Ng o kaya pwede naming i-arrange na hindi ka na magbubuk by this time na Martes, halimbawa yung shipment mo, dadaanan na lang namin yan, no? Para hindi ka na mag-book. So maraming ways kaming ginawa ngayon para magkaroon ng ma-improve yung customer experience, no? At ito mga to feedback din sa customer na to, no? Hinihingi namin ano pa yung mga kailangan namin i-improve. And then from there, pinag-uusapan namin sa management para makagawa kami ng paraan paano namin mas ma-reach yung mga SMEs na iba't ibang bahagi ng bansa. And then paano ma-enhance pa namin yung experience na through digital, phone, or even direct human interactions. So marami kaming options ngayon at natutuwa ako nga si Jolly, pinatotoo yung mga ganong enhancement na ina-expand namin sa ganito sa mga SMEs. Thank you po, Sir Eric. Nakakatuwa naman na meron ng kahit papano solutions para sa ganung pain points ng MSMEs natin. And it's a good thing na you were able to process yung feedback nila and somehow come up with a solution. Sir, ngayon, I think na somehow napasadahan natin kung gaano ka-importante yung relationship ng business owner sa kanyang logistics partner, no? Ngayon, pwede niyo po bang i-highlight para sa mga taga-pakinig natin kung gaano ka-importante yung relationship ng isang business owner with a good logistics provider. Kasi when it comes to business operations, kailangan talaga medyo tight sila when it comes to their partnership. Tama. Being a global company, at the beginning, yan yung naging challenge sa amin na perception ng market, no? Sasabihin ng mga market, masyado kayong malaki for us, no? Parang mahirap kayong ka-deal or baka mahal kayo. Maraming mga ganong perception na unti-unti throughout the years napatunayan namin na hindi totoo yung mga ganong perception. In fact, kami dito sa DHL, we are think global, act local type of approach, no? Global company kami pero we act local. No? Ano yung mga pamaraan na ginagawa namin ngayon, no? Meron kaming mga kagaya ni Jolly, meron siyang dedicated sales executive, no? Kilala niya kung sino yung kokontakin niya, si Jin Sumang, no? Kung meron niyang kailangan, tatawagan niya yan o i-email niya. Bukod doon sa nakakausap niyang courier pang-araw-araw, no? So ito yung mga personalized na approach na ginagawa namin sa mga customers namin. Hindi lang yan. Meron kaming segment din. For example, isa kang SME, nagsisimula ka pa lang, sumusubok ka magpadala, dati kang OFW, nagnenegosyo, hindi ka pa rehistradong negosyante. Meron kaming mga outlets, no? Kung tawagin namin to mga service points, no? So iba't ibang bahagi ng bansa din na pwede nilang dalhin yung produkto nila doon. Tapos yung ROO, tuturuan sila kung paano magpadala internationally, no? Another form of yung relationship building, no, na ginagawa namin. But on the other hand, kung ikaw nalalayuan ka sa pag-drop off, pwede mo rin ipa-pick up yan kahit cash option, no? Wala ka pang account, yung customer service namin, no? Whether gusto mong maka-chat sila o tawag, yun din ang option mo, no? So may interaction pa rin.
And more important kami rin, no? Kagaya ko, head ako ng department, I'll make sure na minimit rin namin lahat, hindi naman lahat, pero as much as possible, napupuntahan namin yung mga customers namin, no? Magmula sa country manager namin hanggang sa iba't ibang managers. Making sure na yung gusto namin serbisyo na i-extend sa mga customers namin is na-experience yan. So, in all forms, in all type of customers, we make sure na yung interaction, engagement, nando doon. At minimeasure namin to, meron kaming mga tinatawag na net promoter approach. Ang ginagawa namin, may tumatawag sa mga customers namin in one of our department, tinatanong nila ano ang experience nyo sa pag-deal sa courier namin, o pag-deal sa salesperson nyo, o pag-deal sa finance nyo. Tapos i-scorean yan between 1 to 10. No? So kapag ang tawagin namin promoter, kapag in-scorean mo kami ng 9 to 10, promoter ka. Pero pag 6 and below, yun yung detractor, aalamin namin ano naging problema, bakit bakit ho ganito yung score namin. So may tatawag dyan, aalamin, and making sure na i-address namin yung naging problema ng customers na yun. So, may mga ganito kaming exercise in making sure na lahat ng customer experience na gusto naming i-experience sa customer namin, inababalidate namin also through yung mga feedback mechanism. Noted po. I think maganda po yung nabanggit nyo when it comes to improving the customer experience po sa DHL. Ngayon, Miss Jolly, balikan ko naman po kayo. Matanong ko lang, ngayon po ba nakafocus kayo lahat sa online stores nyo or meron din po ba kayong physical stores? Wala po kaming physical store. Solely online. Mm-hmm. So ma'am, ngayon po ba nakafocus kayo sa domestic or yung pagkakaroon ng opportunity na ma-access yung international market, hindi nyo po siya na plano? Nagkaroon lang talaga ng opportunity? Hindi siya na plano, nagkaroon lang talaga ng opportunity. Tapos equal yung namin, yung time namin sa sa domestic at saka sa international. Ngayon, kanya-kanyang yung mga sewer at saka yung cutter. Ngayon po, sa tagal po ng experience nyo sa pagkakaroon ng online store at pag-access sa logistics provider, ano po ba yung mga criteria na pwede nyo pong i-share sa mga listeners po natin ngayon na dapat yung hahanapin nyo may ganito, may ganyan, para at the end of the day, hindi kayo mahihirapan bilang negosyante? Doon papasok yung pagiging flexible mo at saka mabusisi mo talaga. Kasi hindi lahat ng isang hinahanap mo serbisyo makikita mo sa isang isang courier, hindi lahat ganun. Tapos maraming factors minsan kung bakit successful at saka minsan putulin mo na yung serbisyo mo dun sa isang courier na yon. Kasi halos lahat ginagamit ko depende sa lugar sa Pilipinas. Kasi kunyari sa courier, pagdating sa Mindanao, JRS. Kapag outside online platforms. Kasi kapag LBC naman medyo mataas ang ang presyo, hindi kaya ng buyer. Nasa rin po iba-ibang factors. Nasa kakayanan ng buyer kung papayag siya sa presyo, kung sakop ba ng courier yung lugar nila. And then kung may, kunyari, medyo malaki-laki yung kanyang order, kung meron bang free pick up yung courier, mga ganong bagay po. Para sa inyo po, ma'am, ano po yung pinaka best na feature na pag ito meron, maganda tong logistics provider na ito? Open ang communication, and then may free pick up. At may consideration siya pagdating sa oras. I see. Importante talaga yung relationship na may-build with your partner sa logistics. Mm-hmm. Sir Eric, tanungin naman kita kasi parang mostly kapag inisip ng negosyante, ay magpo-focus ako sa online store ko, magbebenta ako, magmamarket ako. I think something na behind the scenes hindi na consider or hindi nakikita is how they will fulfill yung mga orders through their deliveries. Ngayon, sir,
Ano po bang pwede niyong maibigay na tip para naman sa katulad ni Miss Jolly na lahat mostly online stores or trying to expand their domestic or international market, ano naman po yung mga dapat nilang i-consider as a business owner? Maraming dapat ma-consider. Meron kami mga nakikita mga business owners din na nagme-maintain pa rin ng omni-channel. Meaning nagme-maintain sila ng physical stores. Dahil dun yung pinagsimulan nila, tapos nag-expand sila ng online, no? So sa pamamagitan nun, ine-expand talaga nila yung market reach nila. Now, kung ang isang business owner naman, na kagaya ni Jolly, nagsimula sa domestic, nagpunta ng international, marami ka rin considerations dyan na kailangang i-consider, no? Saang market ang gusto mong puntahan, no? Ngayon, primarily ang market ng Philippines is US, no? Pagdating sa mga international shipment. Dahil ang US, of course, is number 1 country ng consumer market. Pangalawa, quite friendly sila pagdating sa kung tawagin de minimis. Yung meaning, ito yung threshold na pag pinadala mo doon, hindi ma-duties and taxes. No? Kasi kailangan din malaman ng business owner anong impact nito sa kabilang side, kung dutiable ba siya o hindi. No? Kasi minsan, nagpapadala sila doon, mata-turn off yung buyer kasi parang ang laki ng duties and taxes ko kaysa doon sa binayaran ko pa doon sa produkto. May mga ganong mga So, regulatory is very important. No? Kailangan nilang maintindihan yun. Pangatlo, yung network ng partner nila na kapag pinadala ko ba to, safe na makakarating, no? Pag pinadala ko ba to is matitrace ko, no? Malalaman ko kung nasaan na siya at saka mano-notify ba ako kung na-receive na ng mga buyer ko. So, kasi importante yung visibility ngayon lalo na sa technology, no? So, ito yung mga pain points na na-identify namin sa mga SMEs na minsan nakakapag-discourage sa kanila mag-go international kasi yung lack of knowledge nga eh. So, doon kami tumutulong ngayon paano namin matulungan para ma-increase yung knowledge and awareness, no, sa pagpapadala. So, saan padadala? Anong market? Pagdating doon sa market na yon, ano ang regulatory requirement doon? Dito sa base sa commodity na to. Pangatlo is also yung price point, no? Paano ko pepresyohan 'yan? Baka masyado ako mataas, hindi na ako maging competitive. And then kapag na-penetrate na nila yung market na 'yon, syempre tatanungin nila yung back end nila. Kaya ko bang i-fulfill yung orders? Dahil nga kapag inopen ko na sa bigger market 'yan, whether online, pag umorder, kailangan ma-fulfill ko yung order. Kasi kapag hindi, madi-disappoint yung nag-order sa'yo. Baka ma-block ka pa doon sa platform dahil nga hindi ka nag-fulfill ng orders. So, yun din yung kailangan i-consider ng mga SMEs natin. Kung papasukin ko to, ready ba ako at the back end na ma-fulfill yung mga orders na yon. At pag na-sort out ko na yung mga bagay like regulatory, pricing, etc. So, ito yung mga basic information na dapat mandatory na malaman ng mga business owners natin. Pwede bang follow-up question lang, Sir Eric? Kasi ngayon, mostly yung mga online stores natin, una lang nilang naiisip lagi is domestic market. Katulad ng experience ni Miss Jolly, no? Hindi naman niya naisip na, ay, pwede pala ako mag-export. So, ano po yung mga opportunities na pwedeng nilang matap or makuha? Siguro, paano sila matutulungan ng logistics provider nila? Meron po ba silang ganung services na pwedeng mag-guide sila? Parang ganun? Marami naman yan, no? Kagaya ni Jolly, nagsimula siya, yung domestic buyer niya, nakaisip pag international. So, isang way yon na paano, no? Pangalawa, maraming platform tayo kasi kailangan pag nagbebenta ka, alam nyo, bago ko, sa ikot ko sa Pilipinas, napakarami tayong produkto na very sellable sa global market, no? Punta ako sa Mindanao, sa Central Luzon, lahat yan very sellable. Ang problema ng mga SMEs natin, paano ko i-market? Yun yung unang tanong, no? Kaya dito malaking tulong yung Facebook, no? Yung marketplace ng Facebook is one way. Ang karamihan ng mga customers namin ngayon na nag-grow internationally,
Ginagamit nila yung marketplace ng Facebook. Alam mo kung saan sila nagsisimula? Mga kamag-anak abroad. No? Sinisimulan nilang mga kamag-anak abroad yan hanggang sa may referral na Filipino community, OFW. No? So, ang mga mabibenta ngayon abroad sa mga market na yan, Filipino products. No? Whether it's beauty products or mga yung processed foods, etc. Doon sila nagsisimula. No? So, hanggang sa kapag nag-grow na yung business nila at properly registered na yung business nila, nagpupunta naman sila sa mga bigger players like eBay, no, Amazon, no. So para mas matap nila, pag dito mo nilagay yung mga produkto mo ngayon, even yung mga non-OFW tsaka Filipino migrants, matatap mo na rin yan. Kasi meron ka ng exposure at saka creating awareness ka about your product, no. Yung ginagamit ni Jolly ngayon na platform like TikTok, no, influencer is also very important, no. Kapag yung isang influencer lang na endorse yung produkto mo, no, ang laking ano na rin yan, yung bentahe at advantage for you. So maraming way, a lot of them are digital, no. Yun yung I think way to go right now. At ang Pilipino, alam mo, napakagaling sa marketing, no. Yan yung I think na ano natin isang mga natural ano ng attributes ng Pilipino. Paano nila minamarket yan? So yeah, yung natural way, top first, yung easiest way, kamag-anak, OFW market, Filipino migrants, and then expand mo in a bigger market like non-Filipinos using eBay, Etsy, Amazon na platform, no, hanggang sa lumaki yung market share mo. Yep. Thank you po, Sir Eric. I think marami na pong nakukuhang tips sa atin si Miss Jolly. Ma'am Jolly, ngayon tanungin ko lang, no, bilang business owner, na isasama niyo po ba sa konsiderasyon niyo when it comes to sa pricing ng products or sa cost ng production, gaano po ba nakakaapekto yung logistics doon when it comes to pricing your products? Wala naman gaano kasi sagot ng buyer po yung pagdating sa shipping fee. May ganun po kayong usapan with your client. Yes. Pero meron po bang iba na parang kayo pa rin din yung nag-shoulder ng shipping, like when it comes to domestic po, may ganun po ba? Wala po eh. Maliban na lang kung yung kunyari natuwa ako, minsan kasi may ganun eh. Hindi mo, kunyari natuwa ka, paulit-ulit siyang buyer, o kaya grabe yung feedback niya, nag-post siya tungkol sa product mo. Yung parang balik mo na lang sa kanya na may free o kaya kalahati nung shipping fee, ganun. Pero hindi naman necessarily nakaka-apekto po na medyo tataas yung price nyo or bababa, hindi naman. Hindi naman po. Kasi maano na ang buyer ngayon eh. Basta natuwa siya, hindi niya titignan kung magkano shipping fee. So, hindi naman necessarily kino-consider nyo po siya when it comes yung sa strategy nyo ng marketing, hindi naman ganun kalaki yung epekto. Hindi. Kasi madali nang umorder. Napakadaling umorder na ngayon. At saka kahit sa ang sulok ng Pilipinas, may may mga courier na available. Paano po ba nyo pa-expand din yung domestic market nyo or sa international po kayo ang mostly major share ng sales nyo? Half. Parang equally siya. Yung pagdating Hindi naman po kayo nahihirapan when it comes to, let's say, meron po bang instance na meron kayong hindi na-fulfill na delivery or extend pa ng tulong somehow yung logistics partner nyo para ma-fulfill lang yung specific delivery? May mga ganun. Wala naman po. Pagdating naman sa sa logistics, wala akong problema dun. Magkakaproblema lang ako pag hindi ko natapos agad. Ang order. Yung order. Ang order mismo. Which is nangyayari dun sa international, dun nga, kasi nga, sunod-sunod siya mag-order. Ang naman ngayon, peak season ng, diba, bare months, peak season ngayon ng mga orders ng maliliit na items, mga pang regalo ng mga Pinoy. Diba? Kaya ayun, magpapapasok ako ngayon ng linggo. Ang nangyayari ganyan, OT.
Pasok. overtime. Mm. Si Sir Eric, ano po yung masasabi niya doon sa comment ni Miss Jolly na hindi naman ganun kalaki pa yung cost, no? Somehow, I think malaking tulong na po yun sa business owners natin when it comes to their business operations. Yung pricing po ba ng logistics, could you say na parang manageable pa somehow or hindi naman ganun kalaki yung gagastusin if ever interested mag-tap ang isang business owner ng logistics provider? Magandang tanong yan, no? Wait lang, may sisingit si Miss Si Miss Jolly. Jolly, oo. Sige. Sige lang pala. Kasi pagdating pala dun sa international na na tawag dito na buyer ko, siya na kasi ang sa presyo. Kaya hindi ko problema yung presyo nung benta niya. Ako lang ang magsusupply sa kanya. Siya ang magbebenta sa Amazon. Kaya yung pricing nung sa logistics, Pero siya bahala. bahala. Kaya ayun. Pero yung malaki ang kita niya kasi ang laki ng Yeah. Oo. Maganda yung Sinusuportahan point ko naman ni- siya sa kanya ngayon. Sinusuportahan ko siya na kahit malaki yung niya kasi malaki rin naman ang tulong niya sa akin. Natututo Yeah. ako sa kanya eh. Maganda yung point ni Jolly na yun. No? Yun yung una kong binanggit kanina, no? Na sometimes, most of the time, yung kinikita sa international isang order, equivalent niya ng 10 order yung kita, no? So yung effort mo sa isa sa international, 10 effort mo sa domestic yan, no? At yun yung karamihan ng mga online sellers or e-commerce. Ano ginagawa nila na nagbabundling sila na para marketing approach, no? So for example, all in ito yung produkto ko. Bilhin mo $200 US dollars all in. Pero nakasama na doon yung logistics, no? Na para hindi siya mag-itsurang pinapasa mo sa kanila. Parang nakatak siya doon sa presyo ng produkto. Or nagbabundling sila na okay, pag isa lang order mo plus logistics fee na ito, shipping fee. Pero kapag umorder ka ng 2 and above, free na yung logistics mo, no? So pero naka-bundled 'yun doon sa total product. Nagagawa nila 'yun dahil nga yung margin nila kaya nilang taasan, no? Doon pag international market. Meron isa kaming mga customer na dito sa domestic, I think tinalak bag yata yung niya, no? Sa Mindanao. Binabebenta niya domestic mga 500 pesos. Pero dahil sa international, unique siya at hindi siya available doon sa western market like Europe and nabebenta niya ng $1,000, no? So makikita mo yung difference. And pag ganun mo binenta, isama mo yung logistics cost mo, minimal na lang 'yon, no? Protektado pa rin yung yung kita mo. Plus happy yung customers mo kasi all in na siya, simplified yung pricing mo. Ang iintindihin na lang niya is could be kung may duties and taxes sa kabila na normally iba't ibang country, iba't ibang policy 'yon. But yun yung nagiging approach ng a lot of our e-commerce customers. Paano nila pinoposition yung pricing nila together with their logistics cost. I see. I think tama naman din po, no? Somehow yung experience ni Jolly is nagko-corroborate with your pain points na na-mention niyo po kanina, Sir Eric. Miss Jolly, before we end, no, gusto ko lang pong malaman, marami po kasi ngayon sa mga tagapakinig po natin, ano ba yung logistics na yan? Baka hindi ko maintindihan, mahirapan ako. Ano po yung pwede nyo pong sabihin sa kanila to encourage them na ito, hindi kayo mahihirapan, mas mapapadali pa yung negosyo nyo. Wag po kayong, or wag silang matakot na try or subukan itong pagtatap ng logistics partner. Excuse me. Wala namang madali sa kahit sa anong bagay ne. Pagdating naman sa logistics, kung talagang interesado ka, buo yung isip mo, lahat itatanong mo. Kahit na nakakabobo yung tanong, lahat, parang alam mong wala ka talagang idea sa isang bagay, itatanong mo lahat kaliit-liitang bagay. Kung talagang gusto mong kumita, kung gusto mong matuto, aralin yung isang bagay.
Kaya kahit saan mang logistics company yan, magtanong ka ng magtanong, meron namang sasagot at sasagot kahit pa ulit-ulit yung tanong mo hanggang sa maintindihan mo. Hanggang sa mapadali, maintindihan mo, magkatulungan na kayo sa negosyo ninyo. Thank you po, Jolly. Sir Eric, kayo naman po, ano po yung pwede niyo pong maiwan sa ating mga listeners ngayon na wag silang matakot na subukan ang pagkakaroon ng logistics when it comes to accessing those services para sa kanilang negosyo? Alam nyo, logistics, part na yan ng pagdinegosyo, lalo na kung, kung whether you go domestic or international. No? Ang tanong nga is, paano ka makakapamili ng isang reliable service provider? No? Nabanggit na ni Jolly kanina yung from her own experience, ano yung mga pain points niya at paano niya na-overcome yun. So, ang may papayo ko lang, again, tama yun. Maraming resources, no? Maraming forms. Paano nyo malaman ang unang magiging pain point nyo? At paano nyo mag-research kayo kung paano nyo ma-overcome to, no? On our end, marami kaming resources din online, no? Pwede kayong magpunta sa mga website namin, www.dhl.discover.com. Pwede, nagpo-post din kami sa Facebook namin kung ano-ano yung mga need to know kapag magpapadala kayo internationally, ano yung mga kailangan yung malaman, or pag mag-i-import kayo, bibili kayo abroad, paparating kayo, ano-ano rin yung mga regulatory requirement na gusto nyo malaman. Or meron kaming customer service na pwede nyo tawagan para magtanong kayo further. Whether paano mag-ship, paano mag-open ng account, no? But again, as an business people, no, ang may papayo ko lang, malaki ang market natin domestically. In fact, our economy is driven ng domestic consumption, no. But at the same time, marami rin yung opportunity sa labas, no. Think big, no. Wag nating i-limit yung mga sarili natin dito sa opportunity dito. Dahil mas malaking opportunity na profitable, mas malaki yung margin na ma-reach nyo sa labas, no? At makakapamili kayo ng isang reliable partner like us, no? Para madala namin 220 countries, kaya namin dalhin yung produkto nyo abroad, no? Minsan nga nagtataka yung ibang mga customers namin kasi kapag umorder sila within the US, 3 to 4 days ang delivery sa kanila. Galing Pilipinas, nagagawa namin 2 to 3 days. Mas mabilis pa pag galing Pilipinas, no? Kapag sa amin dahil kami nga ang ginamit, no? So, nagiging competitive yung ano natin, negosyante natin in delivering yung transit time your order abroad. Dahil yun nagagawa namin, na ililink namin sila through our network, no? So, so I think ito yung magandang opportunity and really encourage it. Ako personally, advocacy ko na tong yung paano dalin ang produkto ng Pilipino abroad, no? And marami kaming mga programa na ginagawa through SMEs, may partnership nga kami sa Go Negosyo na ginagawa at nagme-mentor ako nagme-mentor mismo. Paano natin matuturuan yung bawat SME na i-develop yung produkto nila, i-prepare yung mga produkto nila to be competitive globally, at kami naman as a partner tutulungan namin kung paano namin madadala yung produkto abroad through our logistics network. So I think in a nutshell yun yung papayo ko, but definitely we are still looking forward. Kung may mga questions, mag-reach out lang sa mga nabanggit tong platform para mas mabigyan namin ng idea. Thank you, Sir Eric. Again, thank you very much for joining us, Jolly and Eric. Nako, mga ka-Digitox, isang makabuluhang talakayan ang natutunan natin ngayon tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang reliable logistics partner. Thank you, ka-Digitox expert Eric and ka-Digitox Jolly. See you all again next week for another educational and entertaining discussion on the latest trends in digitalization and how our business owners can benefit from these technologies. Samahan nyo kami next week mga ka-Digitox, and don't forget to like and follow our DTI Facebook page and YouTube channel for the latest news for Filipino MSMEs.